Okay guys, bago po tayo magsimula, pasupport naman po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-like and share na rin po. Salamat! Hi guys, maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, may project tayo ngayon, ano? Gagawa tayo ngayon ng pang-mid-high na D15, ano? Ang gagawin natin guys ay napakasimple lang, ano? Ito yung madalas na typical na nakikita natin sa mga tindahan ng video okay. Yung typical na itsura ng pang-mid-high na pang-video okay, no? So tara guys, samahan niyo ako. Ikakat ko lang and then lalo sa mga baguhan, sundan na lang ninyo yung pamamaraan ko o yung style ko sa pag-assemble ng mga speaker box. Tara guys. Okay guys, ano, natabas natin sila ayon sa kanyang pagkasunod-sunod. Okay guys, inuulit ko, no, ito ang ating gagawin, ito yung madalas na nakikita natin na binebenta sa bangketa na yung mga pang video okay, no. Ang sukat na gagawin natin pang mid-high ay D15, two-way lang siya. Pagka sinabing two-way, isang instrumental o isang woofer at isang tweeter. Pagka sinabing three-way, woofer, mid-range and tweeter. Pero itong gagawin natin ay two-way lang guys, no? Instrumental lang at tweeter. Okay, bago tayo magsimula, banggitin natin yung mga sukat nila, no? Itong gagawin natin guys ay yung standard na sukat na nakikita natin doon sa mga binebentang mga pang mid-high o mga pang video okay, no? Kasi ito yung sukat na gusto lang ng may-ari, ano? Okay, guys, itong yung front at ito rin yung backboard, ano? So apat 'yan, ano? Yung sukat ng front at ng backboard ay isa lang, ano? So ang sukat ito, itong haba niya itong taas niya ay 25 inches. Mula rito hanggang dito ay 25 inches at yung kanyang lapad ay 17 inches. So 17 inches by 25 inches. Okay, ito namang mga siding, no? Ang sukat ng kanyang lapad ay 13 3/4. 13 3/4 and then yung kanyang taas ay same lang, ano, katulad ng backboard na 25 inches. So pares-pares silang 25 inches pero ang lapad dito ay 13 3/4. Sorry, 13 3/4 pala guys, ano? 13 3/4 by 25 inches. And then yung kanyang taas at baba, magkasilapad sila nito, 13 3/4. Pero yung haba niya ay 18 1/2. So ang mangyayari niyan guys ay 13 3/4 by 18 1/2 inches, ano? At ito naman 25 inches by 13 3/4. Ito naman 25 inches by 17 inches. Okay guys, ano, gawa na yung pattern ng ating ikakat ng jigsaw, no? Ito yung sa speaker, ito yung dalawang air vent, at yung kanyang tweeter. Okay guys, ito yung sa speaker, mula rin sa dulo niya hanggang dito. Yan yung sukat ng speaker na D15, ano? At yung diameter ng bubutasin natin guys, kulang 2 guhit para maging 14 inches, ano? Ulitin ko guys, ano? Yung diameter ng ikakat nating butas, kulang 2 guhit para maging 14 inches. And then ito yung kanyang sa tweeter. Ito guys, madali lang naman, no? Kukunin nyo lang yung ano, ipoporma nyo lang yan. Kukunin nyo lang yung clearance nito. Kung bahala na kayo kung anong clearance ang gusto ninyong layo doon sa aging, ano? Ngayon, pagka nakuha nyo na yung clearance ang gusto ninyo, guguhit, mamarkahan nyo lang guys. Ito ay guhit nito, no? Yan yung mga guhit na yan. Yung mga dulo nyan guys, ay mamarkahan nyo lang. Mamarkahan nyo to. Mamarkahan nyo rin din dito, dito, ganoon din sa kabila.
Ngayon guys, pagtatagpuin mo sila, yung mga minarkahan mo, pagtatagpuin mo lang, ganun din sa kabila, and then yung mabubuo mong square o yung mabubuo mong guhit na yan, yan yung ikakat mo para sa Twitter, ano? So lahat ng Twitter guys, ano, ganun ang gagawin nyo, no? Para pagtatagpuin nyo yung mga dulo, hindi yung papasok sa loob, yun ang ikakat ninyo. Ganun din sa handle ng speaker, ano? Ganun din. Pagtatagpuin nyo rin yung mga dulo-dulo bago nyo ikat, ano? And then dito naman guys sa air vent, kukunin nyo yung bilog nyan, pag ganyan, pag nabilugan nyo na, lalagyan nyo yung puwet nya, ayan, and then susukatin nyo. So yun yung saktong butas ng air vent na papasok. Okay guys, ano, simulan nating assemble. Dito ako sa loob ng shop, gawa ng katanghalian. Tapat guys, ano, mainit sa labas. Okay guys, gaya ng kinagawian ko, ano, ipapakita ko sa inyo muna bago nating assemblein kung paano yung unang proseso ng aking pag-assemble, ano. Uunahin natin yung unang pangtaas at yung unang siding, and then yung backboard, and then yung pang ilalim, ano. Tara guys, ganito yun, no. Backboard at yung pang ilalim. Okay guys, tara, simulan natin assemblein. Okay guys, ano, gawa na yung ating box. So ilalagyan na lang natin yung front, ano, tapos yung sa ibabaw yung kabilang siding. Pero guys, bago natin ilagay yung front at saka yung siding, so meron muna tayong ilalagay, ano. Tara, andali. Okay guys, ano, ilalagay muna natin itong pinagbutasan ng speaker, ano, ng ating front. So guys, ano, pag ako gumagawa talaga ng mga pang mid-high, ano, lalo kung mga ganitong 2-way or 3-way, ano, inugali ko na ilagay yung pinagbutasan ng front natin, ano, sa loob ng backboard. Parang ganyan, no. So guys, lagyan ko muna ng stick wheel. Ngayon guys, ano, naikabit na natin yung kanyang pinagbutasan ng front. So ngayon naman guys, bago natin ilagay yung front, guguhitan muna natin siya, no. So magiging clearance ito guys sa loob ay kailangan ay 11 inches, ano. Mula dun sa loob, papunta ron, ano, sa loob, sa kanyang dimension. So guys, guguhit muna tayo palibot para yun yung magiging clearance ng ating front, and then sa likod din, guguhitan din natin sa labas para yun magiging kanyang pamakuan. Okay guys, ano, may mga guhit na, no, mula dun sa loob hanggang dun sa labas. So yung guhit na yung guys, yun yung magiging guide natin para ilagay yung front, ano. So tara. Okay, ngayon naman guys, ipatong na natin yung pinakahuling slide niya.
O, tara. Okay na siya guys, ano? So, yun na, nabuo na natin. At ngayon naman guys, yung pinagbutasan naman ng ating sa Twitter, ano? Ito. So, ito naman ang ikakabit natin dito guys, ano? Dito sa kanyang sa loob. Okay? Okay guys, ano, dako tayo sa paglalagay ng butas nitong ating speaker handle. Okay guys, ano, susukatin nyo muna yung clearance na gusto ninyo, ano, mula rito sa taas hanggang dito sa pababa. Kung halimbawa ang napili nyo ay 7 inches yung clearance dito, so guguhit kayo ng mamarkahan nyo ng 7 inches, guguhit na ninyo, and then kukunin naman ninyo ngayon yung gitna nito, ano, yung gitna nya. Pag nakuha nyo yung gitna nya guys, halimbawa ito, kunyari ang sukat nito ay 3 3/4. So lahat na magkabila, ganun din, ano, gagawin yung 7 inches, tapos 3 3/4. Lahat sila guys, pare-pares na yun, ano. And then, ganito gagawin ninyo. Ngayon guys, kukunin nyo yung bawat sulok nito, ano, tatapat nyo yung ruler, and then guguhitin natin bawat kanto. Parang ganito, oh. So ayan na siya guys, ano, una bibilugin nyo muna siya, kukunin nyo yung pinaka pattern nito, and then pagka nabutas nyo na yan guys, malalaman nyo kung pasok ba siya sa binilog ninyo, no? Okay, ganito. Ito guys yung mga kanto na kinuha natin, ano. So ganyan guys, ano, ito yung nasa loob nito ng guhit natin ng bawat kanto na kinuha natin sukat. So ito guys yung tatanggalin natin, ano, saktong-sakto yan dito sa loob. Ngayon malalaman nyo kung pasok sa dito sa binilog ninyo na sukat nitong ating handle. So guys, bubutasin na lang natin, ano. Tara. Ito na siya guys, ano, nabutasan na natin. So kahit paano nakahabol tayo sa oras. Bukas sa liston, and then yung butas dun sa likod. Okay.
Okay guys, naikabit na natin yung kanyang mga corner, speaker handle, yung kanyang air vent, at nalagyan na rin natin ng liston. So pininis na rin natin ang 80 grit at 240 grit at yung kanyang speak on sa loob, sa likod pala, sorry. So ayan guys, nakakabit na. So guys, ito yung may-ari, kaway-kaway lon yun. So siya po, kukunin niya na po yung kanyang pinagawang speaker box na two-way pang mid-high, na D15. Okay guys, patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo na patuloy na tumatangkilik ng aking munting channel. Sa lahat po ng mga naka-subscribe, maraming pong salamat. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, please po papindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating pong lahat. Maraming pong salamat sa inyo.